ito ang defense ni Topacio. Ang defense ni Topacio, paano naman nangyari yun? Dahil lang ikaw yung may-ari ng building. Yung corporation mo ang may-ari ng building, ng establishment. May nagli-lease sa'yo doon, may nagre-renta sa'yo doon. Yung Chicago KTV Bar. Tapos yung ano doon, dahil ba may nangyaring prostitution doon? Kung totoo man na may prostitution, involved na yung may-ari ng building doon. Wala naman siyang alam doon. O, paano mo yan sasagutin? Yan ang defense nila eh. Well, ang sabi ni Melvin Matibag, hindi. No? Mismo yung KTV, kasama sila sa may-ari. Yun ang sinasabi niya. Kaya ang sinasabi ng NBI, papakita namin yung connection. Hindi lamang siya nagpaparenta. No? Sila ay bahagi nitong Chicago KTV Bar. No? At papatunayan din nga nila, hindi lamang sa mga papeles, kundi sa mga video. No? Etc. Pero ang sabi ni Melvin, ilalabas na lang namin yan doon sa korte. Hindi, tsaka actually, Nald, ang may-ari nung lahat ng mga negosyo na yon, yung pati yata yung Chicago KTV at saka yung Blue Hotel, ang may-ari ay yung Cliff Point Development Corporation. Ang Cliff Point Development Corporation, ang majority shareholder nun, yung Pax Libera Mining. Alam mo naman si Mike, ang negosyo ni Mike ay mining. Ang corporation niya ay yung Pax Libera. Yung Pax Libera, isang corporation, siya ang majority shareholder ng Blue Hotel, ng Cliff Point Development Corporation. Ngayon, ang problema kasi doon, naalala mo na yung election daw, karamihan nung tumakbo si Mike na mayor, yung mga barangay officials at saka mga barangay leaders niya, doon dinadala sa Chicago KTV. Kaya may nakapagbigay ng information na saka yung mga siyempre yung mga na-rescue doon ng mga biktima, yung more than 50, siguro, siyempre nagkwento na sila. At siguro, ang pagkakakwento nila, na si Mike Defensor, hindi lang simpleng may-ari ng building. Di ba? Siguro, mini-meeting sila. So, ang alam nila, si Mike ang may-ari ng KTV. Kaya, at malamang, pag politiko kanal, ikaw, ano ka sa politika. Pag politiko ka, marami kang ini-entertain na kaibigan, mga leaders, o doon daw ini-entertain yung mga politiko at mga leaders eh. Huwag mong kalimutan, attorney, di ba dati ay may mga tinulungan si Mike Defensor. Tawag pa sa kanya, kuya, ng mga tinulungan niya. Di ba? Several years ago. Oo, saka maraming instances na talaga siya na involved siya sa mga ganyan. Yan ngayon lang. Kaya lang ang sinasabi niya ni Mike Defensor, kung pinag-iinitan niyo ako, ba't hindi niyo sinasama yung mga kasusyo ko na mga kilala niyo rin? May senador diyan, incumbent, kasamahan niyo diyan sa majority, sabi kay Matibag. Ba't hindi niyo sinasama? Ba't ako lang? May cabinet secretary akong kasama dito. Ba't hindi niyo sinasama? Hindi siya mag-provide ng ebidensya. Wala ko ipoprovide yung ebidensya na yon. Wala magagawa kahit ang NBI, ang DOJ, di ba? Kung may gano'n siyang ebidensya, ilabas niya. Pero ikaw, hindi ka ba nagawi dyan sa, hindi ka ba kaibigan ni Mike? Hindi ako nagawi dyan. No. Yari siya dyan, ha? Yari siya dyan. Pero kung may katibayan siya, na may mga kasosyo siya, na mga senador, na mga big time, naku, titirahin natin yun. No? Titirahin natin yun, kahit sino pa yun. No? Ikalawa ay hindi lang kasosyo. No? Baka mamaya ine-entertain din niya dyan. Diba? Siyempre, may mga CCTV dyan. Diba? Di ipakita na yung mga CCTV ng mga politiko na kasama niya. Damay-damay na sila. Diba? ang sabi kasi ni Topacio, mayroon daw pangyayari na si dating senador Jambi Madrigal, mayroon din daw mga establishment sa Makati. Tapos ni-raid daw yung establishment na yon. May nakuha doon ng mga drugs daw. Sabi, bakit? Dahil ba yung establishment na pag-aari ni Senator Jambi Madrigal, may nakuhang mga drugs doon? Involved na siya doon?
nagre-renta lang naman sa kanya yun. So, ganyan din daw ang case ni Mike Defensor. Anong tingin mo dyan sa, ano na yan? Yan yung binabanggit ni Topacio eh. Una, hindi ko alam yung kaso ng kay Jambi Mazigal. Nakalimutan na nga si Senator Jambi Mazigal, no? Parang yung mga Gen Z, saka yung mga millennials, sino yun? Di ba? Hindi na nila maalala eh. Kaya mahirap mag-comment doon sa hindi mo naman alam na kaso. No? Ikalawa, alapin na lang nila itong kasong ito. No? Alapin na lang nila itong kasong ito. Dahil ang alam ko, may mga papeles na papatunayan na itong KTV, itong mga hinuling mga babae, ay talagang may direct link kay Mike Defensor. No? At yan ay lalabas sa mga ebidensya. Lalabas yan. Tsaka, ano naman talaga si Firm ni Mike Defensor, yung pala ang majority shareholder dito sa mother company, no, na may hawak nitong interlocking directorates na ito. Ang tawag din kasi interlocking directorates eh. Iba-iba siyang kumpanya, iba-iba registration, pero lahat yan ay magkakaugnay. Lahat yan ay magkakaugnay. Kaya yun yung papatunayan ng NBI. Sa balita ko sa balita ko. Dahil hindi naman yan pwedeng house show lang eh. Dahil kilalang tao si Mike Defensor, di ba? At meron siyang napakagaling na abogado, no? Si Topacio, di ba? So, magharap na lang sila sa korte. Sabi niya, bakit yung iba hindi hinuhuli? Bakit yung mga involved dito sa flood control hindi hinuhuli? Ang tawag dyan, what about TSIM? What about them? No? Hindi, harapin mo na lang yung kaso mo. No? Tapos tsaka binabanatan naman natin yung iba, di ba? Nasasabi nga natin, bakit itong mga 15 contractors, big contractors, bakit isa pa lang, 2 pa lang yung nakakasuhan? Di ba? So, pagpatuloy natin yan, di ba? O itong mga congressman, bakit wala pa nakakasuhan? Mapanatan pa rin natin yan, no? Ang problema, ang ingay-ingay mo, tapos ito ngayon yung kaso laban sa'yo, di patunayan mong wala kang kasalanan. At saka, kung sinasabi niya na ano naman daw, legitimate ang business niya, hindi daw sila involved sa mga illegal yan, katulad ng human trafficking. Kasi ang pinagmamalaki niya, mayroon akong kasama dito, cabinet secretary, incumbent na cabinet secretary. Mayroon din daw siyang kasamang incumbent na senador, kasama pa dun sa mayoriya. So, sabi niya, kung di pangalanan niya, tapos gawin niyang mga testigo yun. Di ba? Gawin niyang testigo. Pero itong sinasabi niya dito sa kaso ni Marcoleta, ang sabi niya, wala yan. No? Kahit kunin na nila, pinakamagaling na abogado, walang kinabukasan yung kaso na yan. No? Dahil nga, wala naman akong pakinabang doon sa binigay ko kay Marcoleta. Yun yung kanyang paliwanag, attorney. All over the place, pinapaliwanag. Wala yan. Walang kinabukasan yung kaso na yan. Dahil wala naman akong pakinabang nung nagbigay ako ng pera kay Marcoleta. Kita mo to, nagsalita ng salita, hindi man niya kumukonsulta sa abogado niya.